Hi guys! Welcome to my Ang topic vlog. naman po natin ngayon is about sa GGives sa GCash. So, ngayon po is na-offeran po ulit tayo ng GGives na limited offer lang po siya. Nakalagay po sa itaas na may limited offer. So, dito bigla na lang nagkaroon ulit. So, nung last time, nabigyan ako ng 5K pero nawala siya after more than 1 week. Then, hindi ko alam na bigla pala siyang nawawala, hindi ko siya nagamit. So, chinek ko rin yung credit score ko dati is from 600 plus, naging 500 plus hanggang sa bumaba siya. So, yun siguro yung naging dahilan kaya nawala yung limited offer na GGives po natin. So, ngayon, nabigyan ulit ako ng GGives credit na pwede ko siyang gamitin online or sa mga physical stores. So, ngayon, pag-usapan natin kung saan natin siya pwedeng gamitin. So, actually guys, yung sa online, so pahirapan na po ngayon kasi hindi siya pwedeng gamitin sa Lazada, sa Shopee, and uh, as of now po, nung trinay ko, hindi na po rin siya available sa TikTok. So, dati, nung first time kong na-offeran, meron pa po siya kasi trinay ko po siya noon pero hindi ko pa siya ginamit kasi noon wala akong maisip na pwedeng bilhin, so sayang naman kaya hindi ko siya ginamit. So ngayon na na-offeran ulit ako, trinay ko sa TikTok ulit pero hindi na siya nagpapakita and nag-search ako sa Google and hindi na po pala talaga siya available. So nawala na po ang GGives sa TikTok shop. So, napakahirap po lalo na sa mga nasa province and if may offer sila na ganito and bihira lang naman yung tumatanggap doon ng mga online payment. So, hindi talaga nila siya magamit online. So, suggestions ko po sa mga may kakilala sa mga lugar na merong tumatanggap ng GGives like sa mga Mercury and other store, supermarket, ganun. So, pwede kayong magpabili sa kanila and then bago sila magbayad, i-screenshot or i-picturean nila yung QR code. Like, kunwari, yung ganito, yung nasa screen sa Taguig City, ito yung sa Mercury, sa Taguig. So, pagka nagbayad ka po kasi doon, yung QR code yung pinapakita. So, pwede niyang picturean yon and then isend niya sa'yo and then ikaw na mismo yung mag-process ng payment. And then, pag na-pay mo na, magno-notif naman po sa kanila or pwedeng i-screenshot mo and isend mo yung screenshot as proof of payment doon sa kakilala mo na inutusan mo or pwede naman mag-notif na lang sa kanila kaya no need nang isend. Sasabihin naman ng cashier yon. Or pwede naman yung mga kakilala nyo sa mga syudad, pwedeng pakiusapan nyo kung mari bibili sila sa Mercury or supermarket. So pwedeng sabihin sa kanila na huwag mag-pay ng cash, ibibigay na lang sa inyo yung cash and then ipipay nyo siya through GGives kung papayag sila kasi sa inyo naman yun ma-charge and kayo yung magbabayad sa GGives. So, pag na-enter nyo na po yung amount na papayaran, ito po yung magpapakita. So, may nakalagay dito na pay with GCash. So, yan yung wallet natin, yung laman ng wallet. So, meron dyan more than 1,000 and then yung G-credit, meron balance dyan or available balance na 238 and ito na yung GGives. So, kung titignan nyo dito, nasa 2,000 na lamang yung available dyan. So, ganyan po, kung GGives yung gagamitin nyo, i-click nyo lamang po yung GGives. So, kung makikita nyo po dyan sa screen, mayroong option dyan. So, yung loan amount po na nilagay ko dyan is 2,964. So, ito po yung time na 5,000 pa po yung available na balance ko sa GGives. So, ang babayaran ko is 2,964. So, ito yung first installment ko. So, meron option dyan na 12 months. So, ang magiging payment mo is 394 and 90 per month po yan. So, with a 4.99% interest. Pero kung 9 months, 486.13. And then, pag 6 months naman, 656. So, kung kukumputin po natin yan,
Yun pong 12 months to pay na 394. So, i-multiply natin yan sa 12 is magiging 4,700 plus. So, kayo na pong dyan, kung halos 3,000 po yung babayaran natin since 2,964 po siya. And then, kung 12 months, magiging 4,700 plus. And then, kung 9 months naman po is 486, so times 9 is magiging 4,300 plus. And then, kung 6 months naman po is magiging 3,940. So, kayo na po yung magtingin kung gaano kalaki yung interest niya within that period. Pero hindi naman na po kayo lugi kung tutusin kasi imagine 12 months to pay siya. And then, magiging 4,700 plus. And then, yung 9 months is 4,300. And then, yung 6 months is 3,940. So, halos 900 plus din yung interest pag 6 months. So, kung walang-wala talaga kayo, pwede nyo naman po siyang i-grab. Pero kung meron pa naman kayong ibang way para mabayaran yung bibilhin nyo is, suggestion ko, wag na lang kayo munang gumamit ng G-Gives. Gamitin nyo na lang pag sobrang kailangan na talaga. So, kung naka-decide na po kayo kung ilang buwan nyo babayaran, i-click nyo lamang po yung I agree para mag-proceed na po tayo sa payment. So, ayun na nga't nabayaran na natin. So, pagpunta ko dito sa my loans, eto na. So, yung pinili ko is for 6 months, kaya 656 yung first payment ko po dyan. And then, ang first payment ko po is sa March 9. Pinases ko po siya ng February 10 and first payment ko is March 9. So, yan po. So, yan na po yung first installment ko sa 5,000. Ang natira pa po is 2,036 pesos. So, try naman po natin yung second na installment. Kung ano yung itsura niya pag mag-second installment pa po tayo. Kasi nakalagay dyan 1 out of 5 loans availed. So, pwede siyang gamitin. Yung 5,000 is pwede siyang gamitin 5 times. So, since 2,000 na lang and minimum is 1,000 na gamitin per transaction, so check natin yung second installment po natin. So, kung titignan nyo po, yung available balance na lang is 2,036. So, pay with G-Gives, nakalagay dyan. So, sinelect ko yung G-Gives and ang magpapakita dyan is 1,000 po yung ipapurchase ko. And then, yung select an installment plan is nakalagay na lamang po is for 2 months to pay. So, wala nang other option. So, yung 1,000 na yun, yung second installment ko sana is hindi na ako binigyan ng other option. So, for 2 months lamang po siya. So, ayun po, itrinay po lamang po natin. So, hindi ko po prinosid yan since hindi ko naman po siya gagamitin. So, ganun po yung pag-process. So, pwedeng kung wala talagang tumatanggap ng G-Gives na store na available sa inyong lugar, pwede kayong magsabi sa mga kakilala nyo sa mga syudad kung gusto nilang ikaw na lang magbayad and then yung cash pwedeng ibigay na lang nila sa'yo. Or yung GCash wallet nila na pambayad, i-send na lang nila sa inyo and pabayaran nyo na lang siya sa inyong GCash through GGives. Since ang hirap na po kasing gamitin sa online shopping, itong si GGives, since natanggal na po siya sa Lazada, Shopee, and TikTok. Since yun yung pinakamadaling way sana na paggamitan po natin. And sa Temu, as of now, wala pa naman po. So, masasabi ko lang, malaking tulong din naman po itong G-Gives, pero gamitin lamang po talaga natin siya kung sobrang emergency and wala talaga tayong cash. And if meron tayong inaasahan na pera sa darating na buwan, so pwede natin gamitin to. Pero kung wala naman, so wag po natin siyang gamitin para hindi masira yung record natin kay GCash. I hope na may natutunan kayo sa aking video. Kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lamang po kayo sa comment section and sasagutin po natin yan. Thank you for watching!